Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng Bread of Life. Muli po ay sumasampapawid ang ating programa na ang layunin po ay maabot kayo ng salita ng Diyos saan mang dako, lugar kayo naroon, saan mang panig ng mundo. At ang salita ng Diyos na atin pong ipinangangaral every 6 a.m. in the morning ay ito po ay pagkain ng ating buhay espiritual. Ito po ang magdudulot sa atin ng patuloy na katatagan sa ating buhay pananampalataya. Magbibigay po ito ng init at sigla sa atin pong relasyon sa ating Panginoon. So, mga mahal kong mga taga-subaybay sa programang ito, gusto ko pong ipaabot sa inyo ang pagbati sa ngalan po ng ating Panginoon. Saan mang lugar kayo naroon, diyan man sa Amerika, sa iba't ibang dako ng ating mundo. So, yung mga nandiyan sa Amerika, binabati ko po especially ang mga taga California. Magandang araw po sa inyo. I think hapon po sa kanila, dito po sa atin ay umaga. At gusto ko pong pasalamatan ang ating mga kapatid at kamanggagawa dyan sa Daly City, Crossroad Ministry, Family Church sa San Francisco, sa San Bruno, at iba't iba pang simbahan sa lugar po ng Hayward, sa lugar po ng Oakland, sa lugar ng Sacramento, sa Fresno, sa San Jose. So, salamat. Nandiyan na po Sister Sheila Salcedo Enteria na siya po ay lagi pong sumusubaybay sa ating programang Bread of Life. At gayon din po, batiin po natin ang ating kapatid, kamanggagawa, Sister Julie po, dyan po sa lugar po ng Singapore. Mapagpalang umaga sa iyo, mahal na kapatid at kamanggagawa. At batiin din po natin ang ating mga kaibigan, kapatid, dyan po sa lugar po ng New Zealand. So, nagpapasalamat po tayo. Mayroon po tayong mga taga-subaybay na po sa lugar po ng New Zealand, sila Sister Susan at ang iba't iba pang mga kaibigan at kapatid natin, especially po sa ministry ng Sanctuary Church, sa ministry po na pinangungunahan ni Pastor Richard de la Puente sa Hamilton, sa Rotorua at sa iba't iba pang lugar sa Tauranga, sa Auckland, sa maraming mga lugar dyan po sa New Zealand. Pagpalain po tayo ng Diyos at magandang araw po sa inyong lahat. Binabati rin po natin ang ating mga taga-subaybay po sa lugar po ng Korea. Nasa Jeju Island man kayo, nandyan po kayo sa Seoul o sa lugar po ng Busan o saan mang dako dyan sa Korea, mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyong lahat. At sa ating mga kapatid at kaibigan, kamanggagawa po dyan po sa lugar po ng Japan. So marami na po at dumarami na po ang ating mga kapatiran po sa Japan na sila po ay nanonood at sumasubaybay na rin po sa ating pong programang Bread of Life. At gayon din po, batiin po natin ang ating mga kapatid dyan po sa lugar po ng Cyprus. Kagabi po ay kachat ko po ang isa sa ngayon po ay lagi na rin pong sumusubaybay sa atin dyan po sa na sila po ay nasa Cyprus. Sila po yung mga OFW na kung saan po ay nagpapasalamat sila na mayroong programang katulad nito na sila po ay nahahatidan ng salita ng Diyos saan mang dako lugar sila kahit sila po ay nasa malayo. At gayon din po, batiin po natin ang ating mahal na kamanggagawa, Brother Marlon Pabilan. Siya naman po ay nasa Madrid, Spain. At sa iba pang mga kapatid at kaibigan natin dyan sa Europe na naaabot ng programang ito, mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyong lahat. At sa atin pong mga kaibigan, kapatid po, kamanggagawa dyan po sa lugar po ng Hong Kong, bumabati po tayo ng isang mapagpalang umaga. Patuloy kayong ingatan at proteksyonan ng Diyos kahit na medyo na madalas nagkakaroon ng mga kaguluhan, rally dyan sa Hong Kong, nandyan pa rin ang pag-iingat at proteksyon sa inyo ng Panginoon. So, batiin din po natin ang iba pang mga taga-subaybay at tagapakinig po natin sa iba pang mga lugar, magipong ang mga seaman. Binabati ko po ang ating kaibigan, kamanggagawa si Brother Alex Gonzales, saan man siya ngayon naroon, ang maalam na pagbati sa ngalan ng Panginoon ay aking pinaabot. At sa iba pang mga seaman sa iba't ibang lugar ng ating mundo. So sa inyong mga paglalayag, kung kayo ay nagkakaroon ng pagkakataong magbukas sa live streaming na ito, aking dalangin ang patuloy na pag-iingat at proteksyon sa inyo ng Diyos. At gayon din po sa iba pang mga sumusubaybay po sa iba't iba pang dako, laro na po sa Canada. Mayroon na rin po tayong mga tagapakinig
At atin pong gustong batiin ang atin pong mga kamanggagawa dyan, si Brother Pablo, kasama ang kanyang may bahay. Ang kanilang mga prayer request ay kanila pong ipinararating at naniwala ako na ito ay nakita at narinig ng Diyos at siya ay papaboran ng Diyos ng higit pa sa lahat ng pabor. At ganun din po si Sister Cathy from USA din po ito nanonood at patuloy siyang ingatan ng Panginoon habang siya ay nandyan sa Amerika. At ako po ay patuloy na bumabati sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay po sa iba't ibang dako po ng ating minamahal na bansang Pilipinas. So sa mga taga-Luzon, maalab na pagbati sa iba't ibang ministry, organization, kongregasyon na naabot po ng programang ito at patuloy na nagbubukas at sumusubaybay po sa programang Bread of Life. Mapagpalang araw sa inyo, magandang umaga. So sa ministry po ng Shalom, sa pangunguna ng ating mahal na spiritual director, Father Archie Griba, mapagpalang araw, magandang umaga sa inyo. Sa lahat po ng mga kamanggagawa, kaibigan po natin sa Jesus the Rock of Salvation, sa pangunguna ni Pastora Pe at Brother Danny, patuloy po kayong sama at ingatan ng Panginoon at patuloy po tayo sa atin pong paglilingkod sa Panginoon at binaba. So, mayroon pong tumatawag. Please po, wag po kayong tatawag kapag po tayo ay nagla-live at nai-entera po tayo. So, pagpatuloy po natin ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kaibigan at kamanggagawa po sa iba't ibang church. Dito po sa Jesus the Answer Church sa Parañaque, bumabati po tayo sa ngalan po ng ating Panginoon. At ganun din po, tayo po ay bumabati po sa iba pang mga kamanggagawa po sa parte po ng Pangasinan. Nandiyan po sila Bishop sa Gawinit sa lugar ng Manawag, Sister Malu po sa Binalunan, at sa iba pang mga kapatid, kaibigan natin sa iba't ibang lugar po ng Pangasinan. Wabati po din tayo sa ating mga kapatid at kaibigan, kamanggagawa po sa lugar po ng Mindanao, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte, saan man kayong lugar naroon, mapagpalang araw, magandang umaga po ang pagbati ko sa inyong lahat. At ganun din po sa atin pong mga kaibigan at kapatid po diyan sa lugar po ng Jensan, mapagpalang araw po sa inyo at sa ating mga kapatid po sa Sultan Kudarat, mapagpalang araw po, magandang umaga po sa inyo. At gayon din po sa atin pong mga kaibigan at kamanggagawa sa iba pang mga lugar ng Mindanao, pagpalain kayo ng Panginoon sa ating mga kapatid kamanggagawa po sa lugar po ng Bisaya, sumatin po ang biyaya ng Panginoon. At ngayon, tayo po ay darako pong muli sa mahalagang pag-aaral sa salita ng Panginoon na tayo po ay patuloy na tumatalakay sa Book of Revelation at tayo po ay nasa chapter 8 na po. At kahapon po ay atin pong na pag-aralan po ang pagbubukas ng unang ihip ng trumpeta ng mga anghel o 7 anghel po kasi yung lumitaw sa ikapitong sign, ibig sabihin na ipinapahintulot ng Diyos na mangyari, at yung unang anghel ay umihip ng trumpeta at ang sabi po sa banal na kasulatang ating binasa tinalakay kahapon ay umulan ng dugo, apoy, yelo. At ang ating higit na binigyang diin ay yung pag-ulan ng apoy at ginamit natin ang kwento tungkol sa pangyayaring naganap sa Sodoma at Gomora na kung saan po ay umulan ng apoy. At tayo po ay darako po sa pagtatalakay po dito po sa ikalawang anghel na iihip ng trumpeta sa verse 8 hanggang na po sa ikatlong anghel. At atin pong tunghayan ang verse 8 ng Revelation chapter 8 verse 8 up to 13. Okay. Kung nandyan na po kayo, babasahin ko po sa salin ng mabuting balita. Nang patunugin ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta, bumagsag sa dagat ang parang malaking bundok na nagliliyab at naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nabubuhay sa dagat, nawasak ang ikatlong bahagi ng bilang ng mga sasakyang pandagat. Nang patunugin na ikatlong anghel ang kanyang trumpeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo, tumama sa ikatlong bahagi ng ilog at mga bukal. So, verse 11, ang pangalan ng bituin ay mapait, kaya pumait ang ikatlong bahagi ng tubig,
maraming tao ang namatay nang makainom ng tubig na iyon. Nang patunugin ay ikaapat na anghel ang kanyang trompeta na pinsala ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin. Kaya nabawasan ang mga liwanag nito, nawasak ang ikatlong bahagi ng nawala ang ikatlong bahagi ng liwanag sa araw at sa gabi. Verse 13, pagkatapos nakita ko ang isang agila na lumilipad sa himpapawid at sumigaw ng malakas, nakakaawa, kawawa ang mga nakatira sa lupa kapag pinatunog ng tatlo pang anghel ang mga trumpeta nila. Pinagpala ang bahagi ng kasulatang ating binasa. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa bahagi ng kasulatang aming binasa na ito po ay muli naming pagsasaluhan para po kami ay busugin sa pamagitan ng iyong salita. Bigay po ninyo ang makapangyarihang mensahe na magdudulot po ng kalakasan, katatagan, at init sa aming buhay pananampalataya. I-bless po ninyo ang lahat ng aming tagapakinig, saan man dako lugar sila naroon. Pagpalain po kayo ng Diyos at tunay Panginoon na anuman ang mga pangailangan ng bawat isa bago po matapos ang programang ito, inaangkin ko po ang kasagutan, ang katugunan sa kanilang mga pangangailangan. At sa oras na ito ng aming pag-aaral, patuloy mo kaming bigyan ng bukas na puso at isipan para maunawaan namin ang iyong salita na iyo pong ipapahayag sa pamagitan ng iyong lingkod. At minsan pa, Panginoon, tinatalaga ko ang aking sarili upang ako po ay maging instrumentong daluyan ng iyong salita na magiging pagpapala sa maraming mga tao. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Inaangkin ko po na sumasa akin ang iyong Santong Espiritu at ako'y magsasalita sa patnubay ng iyong Banal na Espiritu. Ikaw lang po ang maitaas, ikaw lang po ang maparangalan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. To God be the glory. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Glory to God. Hallelujah. At muli, ipinapaalam ko po sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalo na doon sa mga bago lang, tayo po ay nasa pagtatalakay po sa Book of Revelation na kung saan ang aklat na ito ay nasulat nung panahong si John the Beloved ay nilockdown ng Panginoon doon sa pulo ng Patmos. At hindi lang po siya pinasulat ng Panginoon ng mga kakaibang mga pangyayari na mangyayari o kagilagilalas na pangyayari na mangyayari sa huling panahon, kundi siya po mismo ay dinala sa langit. Inilarawan niya kung ano po ang magiging buhay at kalagayan doon sa langit. At kasunod noon ay ipinakita sa kanya ang mga magaganap na pangyayari sa huling panahon. At sinabi ko nga sa inyo, tinalakay na po natin yun pong sa chapter 6 po ng Book of Revelation, yung mga pangyayari na papahintulutan ng Panginoon na tinawag nating 7 sign, mga palatandaan na magaganap sa huling yugto ng panahon. At tayo po ay pumasok sa ikapito, na yung sa ikapitong sign na yan ay atin pong tinatalakay yung pagpapakita kay John the Beloved ng 7 angel na may hawak na 7 trumpeta, at bawat ihip ng trumpeta ay mayroong masasalimuot o malalagim na pangyayari na nagaganap po sa mundo. At kahapon ay napag-usapan at na-share ko na po sa inyo yung unang ihip ng trumpeta na umulan ng apoy. At akin binigyang diin higit sa lahat po ay yung pangyayari nung unang panahon, sa panahon ni Lot, na umulan ng apoy, tinupok ang Sodoma at Gomora, pero iniligtas po si Lot at ang kanyang 2 anak. At ngayon po ay ating binasa po ang pag-ihip ng pangalawang anghel ng kanyang trompeta, at ang sunod na ipinakita kay San Juan, ang sabi po dito ay tila isang lumiliyab na bundok, at ito po ay bumagsak sa dagat at nangamatay na pinsala ang ikaatlong bahagi ng mundo, especially yung sa karagatan. Ito po'y kakilakilabot. Kapag ito po ay naganap,
ay talaga pong marami ang mamamatay at hindi lang talaga basta mamamatay, kundi ang sabi diyan, ikaatlong bahagi. So nakakapagtaka, no? Hindi pa binigla, inuunti-unti. So yung ikaatlong bahagi ng lupa, uulan ng apoy, pagkatapos yung matitira na namang isang bahagi, babagsak ka naman ngayon. Ito po naman ay sa karagatan. Yung una, sa kalupaan, at yung sunod ay sa karagatan. Yung sa pangalawang angel, sa karagatan po babagsak ang animoy nagliliyab na bundok. Kayo ba ay nagkaroon na ng pag-aaral tungkol sa bagay na ito? At meron na ba kayong ideya tungkol dito? Siguro ang ilan sa inyo ay hindi pa nila alam. At kung mababasa ninyo itong Book of Revelation, may mga makikita kayo na napakahirap intindihin at napakahirap unawain. Kaya nga bibihira ang mga mangangaral na talagang pumupuko sa pag-aaral sa Book of Revelation kasi mahirap po itong interpret. At maging ang inyong lingkod ay bago po ako tumalakay dito ay katakot-takot din pong mga panalangin ang aking ginugugol. At katulad na sinasabi ko sa inyo, sa kasarapan ng tulog ay kinakailangan po akong gumising ng minsan alas 2, alas 3 ng madaling araw para magbuhos ng panalangin at itaas ito pong ginagawa nating pag-aaral sa Book of Revelation. At umaasa ako hindi sa aking sariling karunungan at kakayanan ma-interpret ko ito at maipaliwanag sa inyo o sa aking mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Ako po'y umaasa at nagtitiwala sa karunungan ng banal na espiritu, sapagkat alinman sa mga kasulatang ito hindi maipapaliwanag ng tama at eksakto sa kahulugan, liban na sumasa kanya ang espiritu ng Panginoon. Kaya nga tayo po ay nanalangin sa pasimula pa lang na hingin natin ang pamatnubay ng banal na espiritu at bigyan tayo ng wastong pagkaunawa, at maging ang iyong lingkod ay nanalangin na tayo bigyan ng wisdom, ng knowledge, ng power, ng anointing para po ito ay ma-preach, maipaliwanag natin ng maliwanag. At marami naman po ang mga nagpapatutuo at nagmi-message po sa akin na talaga very inspiring daw po yung mga naririnig nila sa programang ito. At talaga pong sila po ay nai-encourage na patuloy na subaybayan ang atin pong programa sapagkat nai-educate na sila, napapalakas ang kanilang buhay pananampalataya at sila po ay talaga pong nagkakaroon ng inspirasyon para magpatuloy sa pamumuhay Kristiyano. To God be the glory. Maging daan nawa ito na kayo po ay patuloy na patatagin at pasiglahin ng Panginoon sa inyong buhay pananampalataya. At tayo nga po ay magpatuloy patungkol po dito sa Revelation chapter 8, verse 8. Ano itong ipinakitang ito kay Juan na nagliliyab na bundok na bumagsak doon sa dagat? Sa mga hindi po nakakaalam, gusto ko pong sabihin sa inyo, ito po ay hindi po literal na bundok. Ang sabi doon, paglalarawan lamang na tila o katulad ng isang nagliliyab na bundok. At sa malawak na pananaliksik at pagsusuri ng maraming mga dalubhasa, isa po ang ating kaibigan dyan na si Rudy Fajardo na nag-aral po patungkol po sa asteroid. At talaga pong kanya pong sinabi na ito pong nagliliyab na bundok na ito na inilarawan sa pangitain ni Juan, ito po ay asteroid. At para po sa inyong kaalaman, sa hindi po lubos na nakakaalam patungkol po sa tinatawag na asteroid, ito po ay mga maliliit na planeta po na pumapaikot po sa araw. Nandyan po siya sa solar system. At ito pong mga asteroid na ito, para po sa ating kaalaman, ay mayroong kanya-kanyang mga sukat. At nakapagtataka po na sila po ay nananatili sa kanilang mga kinalalagyan, na hindi po nagbabangga-bangga
ang mga malalaki at maliliit na planeta na nagpapatunay na mayroong makapangyarihang kamay, mayroon talagang Diyos na may kontrol ng lahat ng yan. Pero isang araw, ipapahintulot niya, ayon sa nasasaad sa banal na kasulatan, mawawala sa kanilang mga lugar ang mga planeta bago dumating si Kristo. Saan po yan makikita? So, minsan ko na po itong binasa at babasahin muli sa inyo, dito po sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 21, talatang 25, sapagkat lalo po nating maliliwanagan ang sinasabi po ng Revelation chapter 8, verse 8, na sang-ayon po sa bahaging ito ng kasulatan sa Lucas 21:25, may mga tandang makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Yan po ay bago magkaroon ng rapture. Mababagabag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil sa malalakas na ugong at alon sa dagat. Yan po ay tsunami, tidal wave. Verse 26, hihimatayin sa salot, hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo, dahil mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga nasa kalawakan. Sa ibang salin po, direct na sinabi na mawawala sa kanilang mga lugar na kinalalagyan ang mga planeta. Ayan. At yun nga pong asteroid ay mga planeta na hindi gaanong kalakihan na katulad ng araw, ng buwan at ng iba pang mga malalaking planeta na nasa kalawakan. Ito po ay may kanya-kanyang mga sukat, may napakalaki, may maliit at paliit ng paliit. Ano po ang kaugnayan nito sa Revelations chapter 8, verse 8? Alam mo ninyo, ito pong asteroid, pag ito po ay nawala sa lugar na kanyang kinalalagyan at ipahintulot ng Diyos at ipinahintulot na nga ng Diyos na ito po ay mahulog papunta po sa earth. Ito po ay pag nawala doon sa pinaka lugar na kanyang kinalalagyan at lumapit na po dito sa earth, ito po ay maglalagablab. Kaya parang apoy ho ito, parang napakalaking bolang apoy na naglalagablab po ito. Bago po bumagsak sa earth, maglalagablab po yan hanggang sa pagtama niya sa earth. So, sa pag-aaral po, makinig po kayong mabuti, para po lalo po kayong maalarma at lalo po kayong maghanda. At maintindihan din ninyo, bakit ko sinasabi huwag tayong masyadong mag-focus sa mga bagay ng mundong ito. Kundi bagkus magsikap tayo na pagtuunan nating pansin na tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, magawa ang panuntunan ng Diyos, at tayo po ay talagang makapaghanda ng husto. Dahil talaga pong nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, lalong-lalo na po ang pagkakaroon ng magkakasunod na distraction o mga pagkasira, pagkawasak na mangyayari sa mundo. Sinasabi ko po ito dahil po na-discover na din po ng mga scientists na ang ilang mga planeta po, lalo na po yung asteroid, ay nawala sa lugar na kanyang kinalalagyan. At ito po ay bumabagtas na po, papunta po sa earth. Ayan. So sa mga may internet, ako po hirap na hirap pong mag-internet sa totoo lang. Dahil po kahina talaga po ng signal, lalo na doon sa bahay na aming kinalalagyan. Kaya nga po nagpupunta po ako dito po sa park, sa Carmona Freedom Park, at nirequest po natin ito sa munisipyo na atin pong magamit kasi dito po maganda po yung signal. So, hindi ko po masyado pong naisa-isa na research yung maraming mga asteroid, pero po
mayroon po tayong inaral na isang asteroid na ito nga po yung nawala sa lugar na kanyang kinalalagyan at bumabagtas na po papunta po dito sa Earth. Grabe, no? So, pwede po kayong mag-research at tingnan sa inyong mga, kung kayo ay may mga internet, mayroon po kayong pagkakataong hanapin sa Google, pwede rin po sa YouTube, ay inyo pong hanapin ang number, ito pong 99942 Apophis. At makikita po ninyo kung ano po itong asteroid na ito na na-discover po ng mga scientists na nawala sa lugar na kanyang kinalalagyan at ito po ay pabagsak na po dito sa Earth. Ayan. So, yung Apophis, Apophis. So, ang hirap hong bigkasin. So, yun po yung spelling niya. Ang number ay 9942. At ang sabi, ito po ay mayroon po itong laki. Matindi po ito. Na more or less 4 kilometers. Pabilog. So, napakalaki po niyan. At ito po ay nawala sa lugar na kanyang kinalalagyan. At ayon sa sukat at bilis, mula sa kalawakan na kanyang pinanggalingan, papunta po sa Earth, sinusukat po kung kailan po ito pwedeng bumagsak sa Earth. At wag po kayong mabibigla, sapagkat na-discover po nila na ito po ay possible na babagsak. May date pa po, ha? April 13, 2029. Ayan. April 13, 2029. At ayon po sa pag-aaral, kapag ito po ay bumagsak, ang lakas nito po ay mas malakas ng 10 doble sa pagbagsak po ng atomic bomb na ibinagsak nung panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig doon sa Hiroshima, Japan. 10 times ang lakas doon. Isipin po ninyo, nung bagsakan ng atomic bomb ang Hiroshima, Japan, hanggang po ngayon, wala ho halos mabuhay daw na pananim sa lugar na yan. At talagang napakatindi ng destruction na nangyari. Doblehin mo ng 10 doble. Imaginein mo yon. Kung ito po ay babagsak sa isang bansa, halimbawa po, yun pong lugar po ng Australia, kaya po yung pugnawin. Ang laki na ho ng bansang ito. Bakit po? Kung 10 times na doble ng atomic bomb na ibinagsak nung panahon ng digmaang pandaigdig sa Hiroshima, Japan, imaginein po ninyo. Pero ang nasusulat po kasi, sang-ayon sa pagkakalathala ni Juan, ayon sa pangitayang ipinakita sa kanya ng Panginoon, hindi po ito babagsak sa syudad. Babagsak po ito sa dagat. At pag ito po ay bumagsak sa dagat, ang sabi po, ikaatlong mga nabubuhay na nilalang sa karagatan. Kasama na rin po sa mga kalupaan, mawawala. Kaya nga po yung mga taong nabubuhay po sa dagat, no? Yung mga seaman, pag hindi pa ni-rapture ng Panginoon, mahirap po silang makaligtas. Bakit po? Kung halimbawa, yung pagbagsak ay sa parte po ng Alaska o saang parte man ng karagatan, ang dagat po ay magkikreate po ng napakalalaking alon na mas matataas pa po sa building.
Ayan. So, ibig sabihin, hindi lang mamamatay yung mga nilikha, yung mga may buhay na nasa karagatan, kundi pati yung mga may buhay na nabubuhay sa mga malapit sa karagatan. Can you imagine, ang Manila Bay nga, ang baba na baba po ng siyudad ng Maynila. Yung Manila Bay, napaka dikit na dikit ito sa tubig. Ang lugar po ng Hong Kong, ang gaganda po ng mga gusali. Pero pag bumagsak po ang asteroid, lahat po yan aapawan ng tubig. Dahil tataas po ng napakalalaki po ang alon, magkakaroon ng malalaking tidal wave. At nabasa naman po natin doon sa binasa natin sa Lucas 21:25 na kung saan po ay magkakaroon po talaga ng mga tidal wave. So ang liwanag naman po ng bahagi ng kasulatang binasa natin, at hindi po yan basta mangyayari na basta na lang tataas yung tubig. At ang sabi po nga dito ay himatayin sa takot ang mga tao. Magkakaroon ng malalakas na ugong at malalakas na daluyong o pagtaas ng tubig. Ay alam po naman ninyo, siyempre, pagka po may mga ganyang kalamidad, talaga pong kabi-kabila pong ugong yan. Pero anuman ang gawing pag-iwas ng tao, pag sila po ay nakatakdang mapinsala sa pagbagsak ng asteroid na ito, hindi po makaiiwas ang tao. Kaya nga po yung mga tao po na nagpapaka-enjoy sa maraming bagay ng mundong ito at kinalimutang ihanda ang sarili nila sa pagbabalik ng Panginoon, ay nakatatakot at nakakakilabot po ang aabutin. Bakit po? Sabi ko nga sa inyo, pag hindi tayo na-rapture o hindi nagkaroon ng rapture at ipinahintulot na sunod-sunod na mangyari yung 7 sign from Revelation chapter 6 at pagkatapos ngayon 7 trumpet, kung hindi i-rapture ang mga Kristiyano, ano ang magiging kahinatnan ng buhay natin sa mundo? Kung ikatlong bahagi ng dagat masisira at mawawasak, kung ang mga nabubuhay, ikatlong bahagi ay mawawala, ano ang kahihinatnan ng sangkatauhan? Kaya nga po, ako bilang ibanghilista at mensahero, tagapagpahayag ng mensahe ng ating Panginoon, ay namamanhik sa inyong lahat na tayo po ay higit na maglaan ng oras at panahon sa ating Panginoon. Sapagkat ako'y naniniwala, katulad ng mga nakaraang pangangaral ko, na tayo ay mahal ng Diyos at hindi tayo tinawag ng Diyos para paulanan ng apoy na katulad ng ginawa sa Sodoma at Gomora, na kung paanong iniligtas at inalis si Lot bago po binagsakan o pinaulanan ng apoy ang Sodoma at Gomora, ay gayon din ang ating pinaniniwalaan na bago po umulan ng apoy, bumagsak ang asteroid, ay kukunin niya tayo at dadalhin doon sa lugar na inihanda niya. Kaya nga mayroong, inuulit-ulit ko, mayroong pagdagit o pag-agaw, ililigtas tayo. Mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo tinawag para tayo ay bagsakan ng asteroid. Sa mga hindi pa nakakaalam tungkol dito, sige po, aralin po ninyo ang tungkol sa asteroid at ilagay lang po ninyo yung ito pong Apophis near Earth. I-type nyo lang po yan, makikita ninyo na ito po'y na-discover nung 204 ng mga scientists at may mga una pang discover. At para po sa inyong kaalaman,
Hindi po minsan lang na nagkaroon ng pag-ulan ng asteroid. Ayon po sa pag-aaral po ng scientist at kung atin pong aalamin at susuriin, ang mga nilalang na mga dinosaur ay nalipol at napuksa. Nung mga unang panahon na hindi pa marami ang tao, maraming dinosaur. Ngayon wala ka na makikita kasi napuksa yan nang bumagsak po ang maraming asteroid. Kasi po ito, pag ito po ay malapit na dito sa Earth, nag-aapoy ito. Kaya masusunog yung mga lugar na binabagsakan ito. At mayroon pong isang pagbagsak ng asteroid na na-discover po sa lugar ng Arizona, USA. At ito po ay nag-create ng napakalawak na hukay na ayon sa pag-aaral ng mga tagapagsuri at mga scientists, ito ay likha ng asteroid na bumagsak ilang libong taon na ang nakalilipas. O maraming libu-libong taon na ang nakalilipas. Suriin po ninyo, aralin po ninyo, basta type po ninyo about asteroid, makikita nyo na po doon. So hindi ko na po maisa-isa sa inyo, gusto ko lang patunayan sa inyo na ang Revelation chapter 6 ay talagang matutupad at ang katuparan nito na makikita na tila isang malaking bundok na lumiliyab ang bumagsak sa dagat, ito po ay tumutukoy po sa asteroid. Revelation chapter 8 verse 8. At gusto ko pong mag-isip po tayong mabuti ukol sa bagay na ito. Bakit po? Para hindi po tayo matulad sa maraming mga tao na abalang-abala sa mga bagay ng mundong ito. Abalang-abala sa paghahanda na magkaroon sila ng magagandang tira. Hindi po naman masama eh. Ang problema lamang po na sa sobrang kaabalahan ng mga tao, nakakalimutan na nila ang Diyos. Sana hindi ka kasama doon. So ngayon ay panahon na tayo po ay ginigising, na tayo po ay pinapaalalahanan. Bakit po? Kung ikaw ay nakakaalam na mayroong malaking distraksyon na mangyayari at hindi po natin ito pinaalam, abay, pwede tayong papanagutin ng Diyos. So ayaw ko pong magkaroon ng pananagutan sa sino man, kaya kung anong kaalaman ang pinagkaloob sa akin ng Diyos ay isinishare ko. At isang pribileyo na kahit nasaang bansa man kayo, saan mang lugar kayo naroon, ay maabot po kayo ng mga babala. Sabagat itong ating tinatalakay ay isang matinding babala para po tayo ay maghanda. Sapagkat hindi nais ng Diyos na ikaw ay mapahamak, na ang pamilya mo ay mapahamak, na ikaw ay mabagsakan ng asteroid. Ang gusto ng Panginoon, ikaw at ang buong pamilya mo ay maligtas. Amen. At hindi sila maliligtas kung ikaw mismo hindi ka sigurado sa sarili mong ikaw ay ligtas. Paano kang gagamitin sa pagliligtas kung ikaw mismo hindi ligtas? Hallelujah! Kaya nga binababalaan kita, i-check mo ang iyong sarili. Nasa ano bang katayuan ang iyong buhay pananampalataya? At mismo ang Biblia ay nagsasabi, siya sa atin yung inyong sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, nararanasan nyo bang gumagawa ang Diyos sa inyo? Nararanasan nyo bang kasama si Lord? Nararanasan nyo ba ang presensya ng Diyos? Nararanasan mo ba ang kapahayagan ng Diyos? Checkin mo ang iyong sarili. Pabagsak na ang asteroids. Kung ating susukatin, ang ayon sa pagka-discover ng scientist, at ito ay hindi po talaga madelay. At talagang ito'y payagan ng Diyos na tuloy-tuloy na bumulusok at bumagsak sa Earth. 2029, ibig sabihin 9 years na lang. Isipin po nating mabuti ha. Ay, ang edad ko ngayon 55. So ibig sabihin senior citizen ako noon. After 9 years 64. O sa mga ka-1964 ko. Ibig sabihin, kung after 9 years babagsak ang asteroid, kung hindi magkaroon ng rapture, aba yung 64 malakas pa.
ay pwede palang abutin ko pa. Pwedeng abutin pa ng mas mga bata. So ibig sabihin, nasa mga critical na sitwasyon tayo. Ang posible talagang mangyari na malapit sa panahon nating ito, yung rapture. Mahaba na nga yung estimate ko na 10 years eh. Anong malay natin kung mismong sa mga darating ng taon mangganap? Kaya nga, patuloy na ipinapaabot ang babala at paalala sapagkat ayaw ng Panginoon na kayo ay maiwan pagdating ng rapture. Gusto niya kayong makasama, mga kapatid. Sama-sama tayo, mga kamanggagawa ko. Hallelujah. At dapat po, tayo po ay mag-isip-isip ng husto. Narito po ang isang mahalagang babala. Uulitin ko po at babasahin ko po ang Ezekiel chapter 3, verse 18. Kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binabalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil sa kanyang kasalanan. Pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Okay. Pero kung pinagsabihan mo siya na lumayo sa kasamaan, pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pero wala kang pananagutan sa akin. Ayan. Ezekiel chapter 3, verse 18 to 19. Ang sabi po doon, kung alam natin na ang isang tao o ang mga tao ay namumuhay sa kasamaan at alam mong sila ay patungo sa kapahamakan, wala kang ginawa para sila iyong pagsabihan at paalalahanan. Sabi ng Panginoon, kapag sila ay namatay, mayroon kang pananagutan. Pero kung sila ay iyong pinagsabihan, pinaalalahanan, binabalaan tungkol sa kapahamakan na kanyang kasasadlakan, hindi siya nakinig, binaliwala ka, ikaw ay walang pananagutan. Kaya gano'n na lang ang inyong lingkod sa pagpupursige na araw-araw ay mangaral, maipaabot sa inyo ang babala. Hindi lang sa inyo, sa inyong mga pamilya, at katulad ko rin, maging desire ng inyong puso na ipaabot ang babala sa maraming mga tao. Dahil may kapahamakan na magaganap sa mundong ito. At ito ay nakatakdang mangyari. Hindi kung kailan, kundi ito po'y nangyayari na. Ayan. Katulad na nga ng mga salot. Sa ika-4 na sign, pinakita kay John the Beloved sa Revelation chapter 6. Ang kabayong maputla, ang kabayong maitim, ang kabayong mapula. Ipinakita po na ito ay magdudulot ng kamatayan at pagkapuksa sa mga tao. Mas grabe pagdating sa pag-ihip ng angel ng 7 trumpet. Na kapag ito ay nangyari, ano ang kakahinatnan ng sangkatauhan? Kung ako na nakakaalam ay mananahimik at i-enjoy ko na lang ang matulog sa oras na masarap na pagtulog, alas 2 ng madaling araw, kasarapan ng pagtulog yan, alas 3 ng madaling araw. I-enjoy ko na lang yun. Bahala na yung mga tao na yan. Bahala yan. Kung hindi sila makapag-church, bahala sila, hindi sila makaalam. Total, ako ready na. Hindi pwedeng ganun. Mayroong Espiritu Santo na bumabagabag sa aking puso. At ako'y ginigising at hindi na nga ako
makatulog pag ako'y nagising at nadadamay pa nga yung asawa ko. May sakit pa naman yung asawa ko. Sa biyaya lang po ng Diyos, nabubuhay pa rin. Sabi niya, nahihirapan ako pag nagising ka, di na rin ako makatulog. Sabi ko, ginigising ako ng Panginoon, kailangan kong mag-pray. Kailangan kong ihanda ang sarili ko. Magsasalita na naman ako mamaya. Magla-live na naman ako. Hindi pwedeng hindi ako manalangin. So, pwede ko nang baliwalain na at gawin ko na lang yung ginagawa ng marami na. So, every Sunday o kaya wag na lang mag-live. Basta't may activity sa church, pumunta sa church, doon lang mag-ministry. Pero hindi Ang nasusulat kasi, ipangaral natin ang salita ng Panginoon, napapanahon man o hindi. Sinabi yan kay Timothy. Sa chapter 4 ng 1 Timothy, sinabi ni Paul yan. Napapanahon man o hindi, o sa lahat ng kapanahunan, ang ibig sabihin, ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Pagsabihan mo, sawatain mo ang mga tao, pangaralan mo ang mga tao, sawayin mo ang mga tao, paalalahanan mo ang mga tao. Bakit? Kailangan gawin yon. Bakit kailangan gawin yon? Kasi nga may kapahamakang magaganap. At may mga nagaganap na ngayon. Pag na po tayong lumayo. Aba, yung pandemic ngayon, ang dami pong namamatay. Ang dami pong apektado. Lockdown dito, lockdown doon, quarantine dito, quarantine doon. Iiwan ko ba naman, sa dami ng lugar dito sa Cavite, bakit dito pa sa barangay namin, sunod-sunod? Halos laging may lumalabas na nabavirus, lalo doon sa street namin. At dahil doon, napakahirap pong lumabas ng barangay na ito. Katulad ko at ako'y kabilang sa PWD. Misis ko naman, senior citizen. Hindi ho binibigyan ng quarantine pass. Pag ako po ay lalabas, kailangan kong humingi ng isang special pass at good for 1 day lang. Hirap na hirap din ho ako sa kalagayan dito. Pero porsigido ako na gawin ito. Minsan nga, hindi nga po ito na ipagamit Hindi ho ako pinayagan makapunta dito Naghabol po ako ng oras, na-late pa nga po ako ng 1 minutes. Doon po sa isang bakanting lote, naghanap po ako. Kahit medyo po may nagtatapo ng basura, may mga kambing, itinuloy ko po ang pagla-live. Bakit ko po ito ginagawa? Bakit ganito po ako kapursigido? Wala naman pong nagpapasweldo sa akin, nagsasabi, o sige, patuloy mong gawin mag-live, mangaral ka. Every quincenas, o kaya every week, susweldohan kita, babayaran kita. Hindi ko po ito ginagawa. Dahil ako ay tatanggap ng sweldo. Salamat naman po sa mga taong ginagamit ng Diyos, hinihipo ng Diyos, at hihipuin ng Diyos na magbigay ng love gift para matugunan yung maraming pangangailangan. Lalo na at may asawa po ako na mayroong maintenance at maging ako man may maintenance po ako. Salamat po. Pero hindi ko po ito ginagawa para po sa pansariling kapakanan ko, kundi ito po'y ginagawa ko na porsigido po akong ibigay ang babala sa mga tao sapagkat ako'y naniniwala 100%. Ibig sabihin, walang pag-aalinlangan na ang mga panukala na sulat sa Biblia, ang pag-ulan ng apoy, ang pagkakaroon ng mga digmaan, ang pagkakaroon ng mga salot, ng iba't ibang mga kalamidad. Sigurado po ako, maging ang pagbagsak ng asteroid na siya pong napaksak natin ngayon. Sigurado po ako na ito po'y mangyayari. At dahil sigurado po ako na ito po'y mangyayari, hindi ko nais na ikaw na Kristiyano, na ikaw na mananampalataya, na ikaw na kamanggagawa, ay bagsakan ito. Sapagkat ikaw at ako ay tinawag ng Panginoon. Hindi para parusahan, hindi para pabagsakan
ng salot, hindi para sumalo ng salot, hindi para pabagsakan ng atomic bomb, hindi para pabagsakan ng iba't ibang mga masasamang mangyayari, hindi para paulanan ng apoy, hindi para pabagsakan ng asteroid. Tinawag ka ng Panginoon para magmana ng langit na bayan na inihanda ng Panginoong Hesus doon sa langit. So, kailangan ipaabot ang babala at paalaala. Kaya nga kung ikaw ay paliko-liko pa, aba, iayos mo na yung sarili mo. Huling panahon na tayo. Pero kahit na po nakapanukala at sinabi na ng mga scientists, sinigurado nila na ang asteroid ay babagsak dito sa Earth this coming 2029, under control pa rin yan ng Panginoon. Under control pa rin yan ng Panginoon. Di ba yung pinag-aralan natin sa mga nakaraang pangangaral ko? Yung angel, binigyan ng pahintulot yung 4 na hangin para maminsala, o pangungunahan din ng mga angel of destruction. Doon sa chapter 7, pinag-aralan po natin yan. Pinipigil. Wag muna. Please, wag nyo munang gawin na pinsalain ang mga nabubuhay sa daigdig. Hayaan nyo munang sila'y matatakan. Matatakan mula sa mga lipi ni Israel at lahat ng mga tao na sumampalataya sa Panginoon, na siya mga spiritual Israelites. Kailangan muna nilang makareceive ng Holy Spirit. Maselyuhan sila na sila'y anak ng Diyos, na sila'y pag-aari ng Diyos. Kasi pagdating ng rapture, kung sino yung may tatak, may selyo, o may Espiritu Santo, sila yung dadagitin, sila yung kukunin. Sabi ng angel, chapter 7 ng Revelation, matatakan muna sila. At sinabi ko rin sa inyo na ang paraan para ang tao makatanggap ng tatak ng Diyos na buhay, ma-receive ang Holy Spirit, maging pag-aari ng Diyos at magkaroon ng pagkakataong makapasok sa langit na bayan at makapamuhay sa tahanang inihanda ng Diyos, ang paraan dyan para ito ay kanilang maranasan. Kailangang mapangaralan sila ng Ibanghelyo at makita nila ang katotohanan ng Ibanghelyo at matanggap nila ang Ibanghelyo at maranasan nila ang pagliligtas ng Panginoon. Kapag sila ay tumanggap na nalig sa aral ng Ibanghelyo, naniwala sa pagliligtas ni Kristo, hindi sila kabilang sa tatamaan ng asteroid, sa babagsakan ng apoy at ng iba't iba pang salot o ng ano pamang masamang mangyayari sa mundo. Hindi sila mapapabilang sapagkat ang lahat ng sumampalataya at tinataka ng Espiritu Santo, sila'y hinirang hindi para pahirapan kundi para iligtas. Kasama ka doon, kasama ako, kasama ang lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon. Amen. Glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga mga minamahal kong mga kaibigan, mga kamangkawa, ako man ay na-lockdown dito. At sa totoo lang from Carmona, Cavite, kahit sa GMA, kahit sa Binyan, kahit sa Alabang po, hindi po ako makapunta. Hindi po ako makaalis. Bakit po? Dahil nga po sa lockdown Pero hindi nilak ng Panginoon ang bibig ko. Hindi nilak ng Diyos ang isip ko. Nangungusap siya sa akin, gawin mo ang pangangaral. Mag-encourage ka, magpaalala ka, magbabala ka sa mga tao. Hindi ko alam kung paano. Pero anong ginawa ng Diyos? Nung ako po'y nasa Palawan, nagkaroon siya ng kapahayagan sa akin. Kaya nagsimula po ito, yung aking pagla-live, nung ako po'y nasa Palawan. Hindi ko nga po alam gumamit ng live Nagtanong-tanong ako doon. Sabi ko, paano ba mag-live? Sabi nila, ganito, ganyan. Yung pala, kailangan medyo maganda yung cellphone mo. Kasi mahirap kang mag-live na hindi maayos ang cellphone mo. Salamat naman, ako'y nagkaroon ng cellphone na dual cam. At alam po ba ninyo, pagbalik ko po dito sa Manila, sa tulong po ng Department of Tourism, ako po'y nakabalik dito. Ako po'y na-quarantine. At doon po sa loob ng quarantine area,
Nanalangin ako sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. Isasagawa ko na ang tuloy-tuloy na pagla-live. At hanggang ngayon, ginagawa natin. Ano ang layunin? Ano po ang layunin? Para ibigay ang babala. Sapagkat ang sabi nga dito sa aklat ng Ezekiel chapter 3 verse 18 to 19, ikaw na tao ng Diyos. Kung hindi mo pagsabihan ang mga tao na masasama na sila ay mapapahamak sa kanilang kasamaan, may pananagutan ka. May pananagutan ka. Ikaw, ako, kaibigan, matapos mong marinig ang mensaheng ito, matapos mong makaalam ng katotohanan, matapos mong malaman na may kapahamakan palang darating na nakatakdang maganap sa mundong ito, pero wala kang ginawa, ni mga anak mo di mo pinaalalahanan, may pananagutan ka. Pero ang sabi, kung sila ay iyong paalalahanan at pagsabihan, ayaw nilang makinig, wala kang pananagutan. Kaya tuwing umaga, pursigido ako na magtatatalak, magsasalita sa inyo na patuloy na dalhin ang babala at paalaala. Sapagkat ayaw ko na singilin ako ng Panginoon. Kaya mga iniibig ko mga kapatid at kamanggagawa, sa inyong lahat na sumusubaybay sa Daily Bread, sa programang ito, ini-encourage ko po kayo. Nasa huling panahon na po tayo. Ang nasusulat ay nasusulat, ito'y mangyayari, tiyak na magaganap, ayon sa itinakda ng Panginoon. Patuloy po tayong manalangin. Nanawa kung nakita na ng mga scientists at napag-aralan na babagsak na ang asteroid na ito, manalangin tayo na patuloy pa nating maabot ang dapat abutin. O bago dumating yon, maligtas ang ating mga mahal sa buhay. Sapagkat kung paano po yung panahon ni Lot na ayaw ng Diyos na ang sambahayan ni Lot ay mapahamak, binigyan ng pagkakataong pagsabihan sila. Kaya lang hindi nakinig, lalo na yung kanyang mga manugang, yung asawa niya, ligtas sana, hindi rin nakinig. Sa instruction, hindi sumunod. Kaya sila inapahamak. At yung mga taong mapapahamak, yung mga taong babagsakan ng asteroid, naniniwala ko, yan yung mga tao na ayaw makinig sa paalaala, ni ayaw makinig sa babala, at sasabihin nila, hindi yan totoo. Mayroon po akong narinig na ganyan eh. Kasi po noon may pelikula po akong pinalalabas na ang pamagat po ay asteroid. Nandun po yung masusing pananaliksik na ginawa ni Pastor Rudy Pajardo na inilarawan po kung paano mangyayari yung pag-ulan ng apoy, pag-ulan ng asteroid. Ipinakita po doon. Pero ang sabi nung ilan, ay hindi yan totoo. Hindi yan mangyayari. Bakit? Ipagtumingin ka nga naman sa mga syudad, sa iba't ibang mga bansa, patuloy ang pagtatayo ng mga tao, ng mga nagagandahang gusali, biyahe dito, biyahe doon. Abalang-abala sa maraming bagay ng mundong ito. Ganyan na ganyan din naman yung mga pangyayari nung panahon ni Noe. Bago po bumaha, kumakain, umiinom, nagtatayo ng bahay, nagsisipag-asawa. Hindi nila alam, darating na pala yung dilubyo. O yung mga tao doon sa Sodoma at Gomora, nagpapaka-enjoy sila, ang mga bakla, nagpapakabakla, ang mga tumboy, nagpapakatumboy. Lahat ng mga kasama at kasalanan, ginagawa nila. Hindi nila alam, isang araw, uulan na pa na sila ng apoy at tutupukin na sila. O anong pinakikita dito? Ganyan ang mundo. Yung mga tao, nagpapaka-enjoy, biyahe dito, biyahe doon, o i-lockdown. Anong nangyari? Nagkaroon ng isip-isip. Kumalat ang coronavirus. Hindi na malayang magbiyahe. Sampul pa lang yan. Pero ano pa kung dumating na itong ipinanukala, ipinahayag kay John the Beloved na sinasabi po na 7 sign sa Book of Revelation chapter 6 at pagdating po dito sa chapter 8 ay
mga 7 trumpet naman na ang bawat trumpeta kapag tumunog ay nangangahulugan ng go signal na mangyayari ang matinding distraction. Pero inuulit ko mga kapatid, mga kamanggagawa, sa inyong lahat ng mga taga-subaybay sa programa ng Daily Bread, hindi ka kasama, ikaw na anak ng Diyos, ikaw na mananampalataya, ikaw na naghanda, ikaw na naglilinis ng iyong sarili, ikaw na nagising o namumuhay nagising sa pananampalataya at hindi tutulog-tulog, hindi ka kasama sa babagsakan ng asteroid, hindi ka babagsakan ng apoy, ikaw ay kasama sa mga pinili at iniligtas at ikaw ay kukunin ng Panginoon sa takdang panahon sa rapture na sinasabi niya sa banal na kasulatan. Kaya nga, mahal kong kaibigan, kapatid, ako'y seryosong nangungusap at namamanhik sa inyong lahat. Huwag nating kalimutan suportahan ang evangelism. Sapagkat ito ang tanging daan para maipaabot ang babala sa maraming mga tao. At patuloy na i-encourage ang bawat isa sa inyo, babalaan nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Ang nasusulat ay nasusulat, ito'y mangyayari at magaganap ayon sa itinakdang panahon. Kaya po, hindi ito yung panahong tayo tutulog-tulog sa pananampalataya. Hindi ito yung panahong tayo magbabackslide. Hindi ito yung panahon na ibubuhos natin ang ating isip, ang ating atensyon sa maraming alalahanin sa buhay na ito. Ito yung panahon na ikaw ay magpakainit sa pananampalataya. Nagsasya Diyos na rin lang tayo, lubos-lubusin na natin sapagkat malapit nang bumalik ang Panginoon. At anumang oras siya dumating, sa mga darating na araw, linggo at buwan o taon, mahalaga, madatngang ka, nakapaghanda ka. Kaya ang babala ay patuloy na ipinaparating bago dumating ang matinding distraction. Ang aking dalangin, kayo na aking mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa Bread of Life na ating isinasagawa every 6 a.m. in the morning sa ating live streaming, inaasahan ko na kayo po ay qualified sa rapture. Inaasahan ko na hindi kayo maiiwan. At inaasahan ko na pati pamilya nyo, mga relatives, kaibigan nyo, ay kasamang mararapture. Salamat po. Muli, magandang umaga po sa inyo. Pansamantala po tayo magtatapos at gusto ko pong muling manalangin sa mga wala pang katiyakan ng kanilang kaligtasan, sa mga hindi pa sigurado kung sila ay mararapture. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Anong dapat natin gawin? 4 na hakbang. Pagkilala sa ating sariling tayo makasalanan. Pangalawa, kung nakilala natin ating sarili na tayo makasalanan, magkaroon tayo ng totoong pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ipahayag, pagsisihan at talikuran ng ating mga kasalanan. Pangatlo, tayo po'y manampalataya sa ating Panginoon Jesucristo na siyang tagapagligtas, kaisa-isang tagapagligtas. At pang-apat, buksan natin ang ating puso, anyayahan natin si Jesus at hayaan natin na ang kanyang banal na Espiritu ay maghari sa ating buhay. At lahat ng may Espiritu Santo, may tatak ng Diyos na buhay, ay hindi mapapahamak, kundi kabilang siya sa kukunin at dadalhin sa langit na bayan na inihanda ng ating Panginoon. Kung hindi ka pa sigurado, halika na, hakbangan natin ang 4 na hakbang. Una, panalangin tayo ng pagsisisi. Pangalawa, pahayag ng pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, yung pangatlo. Okay, tayo po'y manalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po kami sa iyong salita na aming binasa. Salamat po, Panginoon, na ang Revelations chapter 8 verse 8 ay isang pangyayari na papangyarihin mo, Panginoon, na sadyang magaganap sa mundong ito. Pero hindi ito para sa aming mga nanampalataya, mga tinawag mo, mga hinirang mo. Ito, destruction na magaganap ay para lang sa mga taong hindi kumilala sa iyo. Sa mga taong di nanampalataya sa iyo. Sa mga taong matitigas ang ulo. Sa mga taong nagbabaliwala sa babala. Lord, sa pangalan ni Jesus, hinihiling po namin, patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakamali
inisip namin, sinalita namin mula sa pagkabata hanggang sa edad namin. Lahat ng pagkukulang, kamalian, lahat ng ito'y sinusuko namin sa iyo at lubos naming pinagsisisihan. Patawarin mo kami. Lord, nanumbalik kami sa iyo at ang aming puso ay bukas upang tanggapin ka at ang iyong banal na Espiritu. Pumasok ka sa amin, pagharian mo kami at tatakan kami ng tatak ng Espiritu Santo na kami ay kabilang sa anak mo. Dinideclare ng aming labi na si Jesucristo ang Panginoon at tagapagligtas. At ang aming puso ay bukas at tinatanggap namin si Jesus na Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Umaasa kami na ang pangalan namin ay isinulat mo na sa aklat ng buhay. Kami ay kabilang sa mga anak mo, kabilang sa tinatakan ng Espiritu Santo, at sa muli mong pagbabalik, kami ay iyong kukunin. Salamat sa biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ng iyong anak at bugtong na anak na si Jesucristo. Purihin ka, purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. At kung ikaw ay nakiisa sa panalangin ito at pinaniwalaan mo sa iyong puso na sa paglapit natin, dininig tayo ng Diyos, pinaniwalaan mo sa iyong puso na siya ay nandiyan na sa iyo, tinanggap mo, at ngayon ay tinatakan ka na ng Espiritu Santo, anak ka na ng Diyos. Kaya kung may darating na matinding mga salot at patuloy ang pagtatalakay natin sa mga susunod pang mga pag-aaral, hindi ka nakasama sa tatamaan yan. Pero kung magmamatigas ka, magbabaliwala ka, magsasawalang kibo ka, kung ikaw'y mapahamak, wala na akong pananagutan sa iyo. Pag napahamak ang pamilya mo, na hindi mo pinaalalahanan, ikaw ay may pananagutan. Kaya sama-sama natin na luhudan, sama-sama natin na gawin ang lahat ng ating magagawa. I-encourage natin ang ating mga relatives at sabihin natin sa kanila na may nakatakdang magaganap na kapahamakan, pero gusto silang iligtas ng Panginoon. Kung hindi sila makinig, wala ka ng pananagutan. Amen. Amen. Glory to Christ Jesus. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Salamat, Sister Estelita Andaya from, kung di ako nagkamali, from Korea, Seoul, Korea. Pastora po ito. Salamat kay Pastor Sani na nagbukas na din. So patuloy nyo po akong samahan. Every 6 a.m. in the morning po ang ating live. At sa inyo pong mga kongregasyon, ipaalam po ninyo. Patuloy nating ipinahayag at ipinangangaral ang babala ng Diyos sa Book of Revelation para po ang mga tao ay ihanda para hindi sila mapahamak. Salamat po sa inyo pong patuloy na pakikiisa sa programang ito. Yung pala pong mga prayer request sa mga sakit, karamdaman, mga problema po, mga iba-iba pang pangangailangan, ilapit po natin bago po tayo magtapos. Minsan pa tayong manalangin. Mahal na Diyos, ang mga kapatiran na nag-send ng kanilang mga prayer request sa akin, prayer request sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamilya, mga relatives na may sakit, anumang sakit yan, sa ulo, sa puso, sa dugo, sa bituka, sa balat, sa iba't ibang parte ng katawan, mula ulo hanggang talampakan, patuloy po kaming nagdi-declare ng miracle, healing, and deliverance in Jesus' name. Na lahat ito ay mawala, gumaling ang lahat ng mga sakit na yan, at kami magpatutuo na ikaw ay buhay. You are Jehovah Healer. At ikaw ang Diyos na gumagawa noon ng himala, Diyos ka pa rin na gumagawa ng himala hanggang sa panahon ito. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling noon, ikaw pa rin ang Diyos na nagpapagaling ngayon sa lahat ng nanampalataya sa iyo. At gayon din, Panginoon, idinadalangin ko ang mga prayer requests katulad ni Brother Pablo, na siya po ay mayroong prayer request, ikaw ang nakakaalam, na ito po si Brother Pablo ay mayroong prayer request para sa kanyang kapatid, para sa kanyang work, na muli sila makabalik sa work. I-bless po ninyo sila, Panginoon, na matugunan ito sa iyong mahimalang kaparaanan. Ang iba pa mga prayer request ay patuloy ko itinata sa iyo. Ikaw ang nakakaalam, katagpuin mo, tugunin ito, maghimala ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Inaangkin ko po ang kasagutan ng bawat panalangin ng bawat isa. Inaangkin ko po ang iyong himala at ang iyong pagpapala. Purihin ka aming Panginoon, sa iyo po ang karangalan ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat, Sister Soul from
Davao City. Nag-online ka. Salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa programa ng Bread of Life. Kayo dyan sa Cyprus, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa Canada, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa Korea, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa Singapore, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa Amerika, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganun din sa China, sa Macau, sa Hong Kong, sumaatin ang pagpapala ng Panginoon. At sa Japan, mga tagapakinig natin sa Japan, sumaatin po ang pagpapala ng Panginoon. At sa lahat ng ating tagapakinig sa iba't iba pang panig ng mundo, saan man kayo naroon, sumaatin ang pagpapala at pagkalinga ng ating Panginoon, especially sa lahat ng aking taga-subaybay at tagapakinig sa ating minamahal na bansa. Sumaatin ang biyaya, pagpapala ng Diyos. Patnubayan niya tayo ng kanyang banal na Espiritu ngayon at habang tayo nabubuhay. At muli, bukas pong muli, alas 6 ng umaga, inanyayahan ko kayo, samahan niyo ako sa aking live streaming. Ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos.